Believe it or not, meron tayong chance na mananalo against the mighty Italy. Ang Italy ngayon ang kinilala bilang hari ng basketball sa Europe, especially after nakuha nila ang 4 na panalo sa kanilang mga tune-up games. Isang napaka-impressive win ang nagawa ng Italy versus Greece at pati ang Serbia ay tinalo rin ng Italy. Pero alam niyo ba na ang star player and leading scorer ngayon ng Italy ay kakampi ni Jordan Clarkson sa Utah Jazz na si Simon Fontecchio na isang bench warmer lang ng Utah Jazz. Samantalang, meron tayong Jordan Clarkson na kakampi ni Simon na isang legit starter para sa Utah Jazz. Kaya siguradong meron tayong laban versus Italy. And I think kaya naman ni Jamie Malonzo depensahan si Simon Fontecchio dahil merong physical attribute si Jamie Malonzo na depensahan ang kakampi ni Jordan Clarkson sa Utah Jazz. Simon Fontecchio ay isang 6'7" forward, samantalang si Jordan Clarkson ay isang 6'6" guard. Kaya napakagandang sagupaan ang mangyayari sa laban natin versus Italy. And if our shots from the outside will fall, ay siguradong dudurugin natin ang Italy. Jordan Clarkson will lead the attack para sa Gilas. At nandyan rin naman ang 11 equally great players ng Gilas na tiyak magpapakitang gilas in front of the home crowd. Ang Italia ngayon ay kinikilalang hari ng basketball sa Europa, lalo na matapos nilang mapanalo ang 4 na sunod-sunod na laban sa kanilang mga tune-up games. Nakakabilib na tagumpay ang kanilang ipinamalas laban sa Greece, at kahit na ang Serbia ay hindi rin nakaligtas sa kanilang galing. Ang pag-unlad at dominasyon ng Italia sa larangan ng basketball ay talagang kahanga-hanga. Sa mga huling laban nila sa mga tune-up games, ipinakita nila na sila ay may kakayahan at kahandaan para harapin ang Gilas sa FIBA World Cup. Ang pagkapanalo rin laban sa Serbia ay nagpapakita ng kanilang malakas na determinasyon na maging isang pangunahing pwersa sa basketball. Ang mga tagumpay na ito ng Italia sa larangan ng basketball ay hindi lamang basta mga panalo sa mga laro. Ito ay isang patunay ng kanilang dedikasyon, sipag at kakayahan bilang isang koponan. Sa bawat laban, nagpapakita sila ng kanilang kahusayan sa pagbabalangkas ng mga strategy, pagkakaroon ng tamang komunikasyon sa loob ng court at pagkakaroon ng mataas na antas ng disiplina. Bagamat kilala ang Italia sa kanilang galing, ang Gilas rin ay merong mga mahuhusay na manlalaro na handang magbigay ng magandang laban. Sa tamang paghahanda, kooperasyon at pagsasanay, may tsansa tayo na mapantayan ang mga koponang nangunguna sa basketball. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa mga individual na talento, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng magandang samahan at kolektibong pagsisikap. Kaya naman, habang pinapalakas natin ang ating mga kakayahan sa basketball, hindi natin dapat kalimutan ang halaga ng disiplina, pagsusumikap at pagkakaroon ng positibong pananaw. Sa huli, ang bawat laban ay isang pagkakataon na maipakita ang ating tunay na kakayahan bilang isang koponan. Kaya't huwag tayong mawala ng pag-asa at patuloy tayong magsumikap para sa tagumpay sa basketball. Kahit pa harapin natin ang matitinding koponan tulad ng Italia. Tinalo ng Italia ang host na Greece upang makumpleto ang kanilang panalo sa Athens Pocket Tournament. Nakakuha ng malaking tulong ang Italia sa kanilang paghahanda para sa 2023 FIBA Basketball World Cup nang talunin nito ang Greece, 74-70, upang masungkit ang kampyonato sa 2023 Aegean Acropolis Basketball Tournament sa Athens. The Azzurri completed the sweep of the Pocket Tournament after it also won over Serbia, 89-88, after overcoming a 17-point deficit. Ang manlalaro ng Utah Jazz na si Simon Fontecchio ay muling namuno sa Italia sa puntos na may 17 points sa tagumpay. Si Nicolo Melli na naglalaro sa Domestic League kasama ang Olimpia Milano ay may 13 points, habang nakuha ng Italia ang kanilang ika-4 na titulo sa torneo.
Italy will be one of the foes of Gilas Pilipinas in the group stage of the FIBA Basketball World Cup. They will play against each other on August 29 at the Smart Araneta Coliseum. "We are more than happy," said Italy coach Gianmarco Pozzeco as quoted by FIP.it. "Even tonight, the boys played as a team and this makes me proud. These are still friendlies, but we are happy with the win and above all with the way we played. We defended, used the right amount of aggression, and got the ball rolling effectively," said Fontecchio, who will be in line to face his Utah Jazz teammate Jordan Clarkson in the World Cup. Though part of Greece's extended roster, Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo did not play in the contest. Ngayon ay kumustahin muna natin ang development ni Scottie Thompson sa kanyang injury. Can Scottie Thompson make it back to Gilas Pilipinas in time for the FIBA World Cup? Sa paglipas ng oras, ang point guard ng Barangay Ginebra ay hindi pa rin sumailalim sa panibagong ensayo kasama ang pambansang koponan sa kanilang ikalawang private practice sa Field Sports Arena sa Pasig. Sa kasalukuyan, si Scottie na lamang ang membro ng training pool na hindi pa sumisipot sa tungkulin para sa huling yugto ng paghahanda ng pambansang koponan. May 2 linggo pa bago magsisimula ang FIBA World Cup. Thompson continues to rehab for the right metacarpal fracture he suffered during Gilas Pilipinas' training camp in Europe. Coach Chat Reyes explained earlier, Thompson's case is on a per-week basis depending on the results of X-ray on his injured hand. Inamin niya na ang Gilas ay nagpe-prepare na para sa posibilidad na hindi makakalaro ang point guard ng Barangay Ginebra para sa World Cup. Lalo na't ang unang tantiya ay maaaring magiging available lamang si Thompson sa August 18 o mga 1 linggo bago magsimula ang torneo. If he gets cleared only August 18 to start practicing, I think that's going to be too difficult, Reyes admitted. Ngunit isang video na inilathala sa Facebook nitong linggo ay nagpapakita na si Thompson ay nag-e-ensayo na ng kaniyang pag-shoot gamit ang parehong kaniyang mga kamay. Kaiba sa mga nakaraang post na nagpakita sa kanya na nag-shoot gamit lamang ang kaniyang kaliwang kamay.